Hello, hello, Scorpio Collective. Kamusta po kayong lahat? Ako po ito si James from James Tarot PH. Ito po ang inyong weekly reading for July 27 hanggang August 2. Alamin po natin naghihintay para sa inyo. But first, ihanda mo na Scorpio yung isang tanong ha. Kung meron ka pang malakasang one question, hawakan nyo po yan at sa dulo po, atin po yung babasahin by using these cards. Okay? Let's begin. Inhale. And exhale, Holy Spirit, Spirit guides, guide us for today. Your cards for the week. Nice. Ooh, nice, nice, nice. Siya nga pala mga Scorpio, maraming salamat po sa lahat ng mga nagla-like, nagko-comment, nag-share. Ganoon din po sa mga hindi nag-i-skip ng ads. Malaking tulong po yan. Every time po na meron tayong libreng reading para po sa inyo. Okay? Hello po sa mga new subscribers. Welcome po sa ating channel. Naway nag-enjoy po kayo and please share this video para po marami pang Scorpio o makapanood and tulungan nyo po ako. Huwag po kayo mag-skip ng ads. Malaking bagay po sa akin yan. Okay? So, at the background of your reading, meron kang the Strength card. Alam mo, malaking bagay yung katapangan mo ngayon. Alam ko na pinipilit mong magtiis, kayanin kada araw dahil maraming umaasa sa'yo. No? Kaya kahit parang feeling mo gusto ko na mag-give up, pero ayaw mo magpakita ng kahinaan, ayaw mo magpakita ng parang gusto mo nang sumuko o gusto mo nang bumitaw, kinakaya mo lahat. At malaking tulong yan ngayon. No? Lagi mong isipin na kung ano man yung problema ay katulad lamang ng layon na ito. Tingnan mo yung layon. Kahit hinahawakan siya sa bibig, kaya siyang paamuhin nitong figure na ito. Ikaw to eh. Ibig sabihin, kung ano man yung problema mo ngayon, issue mo ngayon, matatapos din yan, kaya mong panghawakan at makalagpas ka dyan ng very successful. Kaya ngayon, just be gentle. Be kind to yourself. At kada araw, lagi mong palakpakan ng sarili mo na, uy, kinaya natin today, kinaya natin kahapon, para magkaroon ka ng kumpiyansa na kayanin pa lahat ng mga magaganap. Because your power is your ability to succeed this time. Okay? In your core energy, meron kang the moon card. Meron kang mga temporary problems at iniisip mo na, naku, hindi ko ata to kaya. Itutuloy ko pa ba? Kaya ko pa ba? Pero sabi dito, kung ano man tong temporary problems mo, temporary lang yan, panandalian lang yan, kayang-kaya mo yung lagpasan. Things can definitely change. Sisibol din ang araw pagkatapos ng buwan. Lahat ng malabo, lahat ng disigurado, lahat ng walang katiyakan, magbabago din. Kaya ngayon, kayanin mo, tiisin mo, pagsumikapan mo dahil sa hulit-huli, it will change in your favor. Ngayon, narinig ko dito na parang tinetest ka lang ni universe hanggang saan ang kayang abutin ni Scorpio, matupad lang yung gusto niya. Parang kailangan mong patunayan kay universe na kaya ko to, seryoso ako dito, ipaglalaban ko to. Okay? Clarify natin. The moon cards being clarified by the King of Wands. Kailangan talaga yung nag-aalab na fighting spirit. Hindi ka napapapigil kanino man. Hindi ka papa-intimidate kanino man. Kung may problema, kung may balakid, kayang-kaya. Itatawid, ilulusot, igagapang ko yan. Matapos ko lang. Example, pangarap mo mapatapos mo sa college yung mga anak, ang hirap-hirap ng buhay ngayon pero sabi mo, may plano ako, may bala akong gawin, itutuloy ko to. Ipapanalo ko to para matupad lang yung plano ko para sa mga anak ko. Kakayanin mo ang lahat, maganap lang to. So, I'm very happy for you. At the bottom, the Knight of Pentacles. 2 beses po tayong sinabihan ng Knight of Pentacles na para bagang, sige abante, pero dahan-dahan lang. Wag mong pipilitin, wag mong pupuwersahin, paunti-unti. Sinasabihan ka rin dito na wag ka magmamadali. Kasi walang mangyayari kung uunahan mo yung panahon or bibiglain mo or gusto mo agad matapos, 'di ba? It will come at its right time. Pero ngayon kailangan talaga dahan-dahan pero dapat daw nakasunod ka sa iyong mga plano. May plano ka, 'di ba? So ngayon
Tapangan ng sarili para makalagpas sa lubak, makalagpas sa pagsubok para mapanalunan mo yan at mapasa kamay mo. Okay? So, mga Scorpio, ano ba tong mga pinagdaraanan mo ngayon na gusto mong ipanalo? Gusto mong makuha yung matamis na outcome? I-comment mo nga, pag-usapan natin, i-manifest natin para matupad para sa'yo. Okay? In the area of what you need to focus on, meron kang the Tower card. Sabi dito, mag-focus ka sa mga pagbabago. Hindi pwedeng same old yung approach mo. Nahihirapan ka na nga, hindi ka pa naghahanap ng pinakamabisang paraan para makadiretso ka dyan. Halimbawa, nahihirapan ka ngayon sa pinag-aaralan mo, halimbawa sa agency. Nag-aaral ka halimbawa ng Japanese language para makapasa, makapunta ng Japan. Nahihirapan ka sa pag-aaral pero hanap-hanap tayo ng pinakamabisang approach or diskarte para madali sa ating pag-aralan ito. No? Kailangan ready kang mag-adjust, ready kang maging flexible, ready kang baguhin yung mga dapat baguhin para umayon sa iyo yung andar mo paabante. Okay? Narinig ko rin dito, mag-focus ka na, nako, itong pinagdaraanan ko, magbabago din to, maayos din to, magiging okay din to. Parang ganyan. Believe that things can change in your favor. Okay? Tower card, clarify natin. Siya nga pala mga Scorpio, ano ba yung favorite mong ulam? Nako, especially sa mga taga-abroad, ano yung mga namimiss mong ulam dito sa Pilipinas na talaga namang gustong-gusto mo makain ulit? Comment below. Sa mga taga-Pilipinas naman din, ano po yung favorite mo na kine-crave mo today? Comment nga po kayo. Ako gusto ko sinigang, lumpia, gusto ko ng cake ngayon. Kayo po, ano po? Tower card, the Three of Wands. Merong mga darating na pagbabago at mag-focus ka doon. Sabi dito, maging matapang ka na suungin yung changes. Suungin yung mga bagong diskarte, mga bagong paraan, mga bagong option. Hindi pwedeng nasanay lang tayo sa nakasanayan. Dahil napatunayan mo na yung nakasanayan, walang epekto, di ba? Walang pinatunguhan. So we really need to come up with a brand new strategy, brand new option na talagang nakakatakot sa simula dahil bago nga. Pero sabi mo, I need to be brave. I need na maging wais at maghanap ng katapangan na subukan yung mga paraan na medyo baka gagana sa akin today. Okay? In the area of what you need, meron kang the Knight of Pentacles. Tutukan mo yung pag-abante mo. Wala sa bilis ang tagumpay. Wala sa ratrat yung galing mo. Nasa tamang pagkaplano, tamang hakbang, tamang timing, ika nga. Hindi pwedeng bara-bara lang. Alam mo, mas matalino pa nga at mas matapang pa yung mga taong nagbabagal na parang minimake sure niya na tama lahat, okay lahat, may pinapatunguhan lahat, kesa naman yung ang bilis-bilis, tapos agad, pero pag tinignan mo, ay nako, hindi man lang inayos, di ba? So kailangan dito take your time because nothing will come out of a rushed action. 'Di ba? Siguro naman sa buhay mo, napatunayan mo na 'yan na kapag minadali, lalong bobokya. Sabi dito, parang panahon to para i-evaluate. I-evaluate natin ano ba yung ginagawa kong tama, ano yung mali, ano yung dapat kong putulin, ano yung dapat kong baguhin para maging mas pulido, mas matalas, at mas effective yung plano ko. Okay? Very important yan. Knight of Pentacles, clarify natin. Knight of Pentacles. Alam mo, narinig ko rin dito, marami sa inyo, parang may hinihintay pa. Parang may hinihintay kang mangyari na kapag dumating, kapag narinig ko na, saka lang ako gagalaw. Parang ganun eh. Knight of Pentacles, the Seven of Cups. Okay, ramdam ko dito parang confused ka pa. Kaya siguro hindi ka makaabante. Para nakatanaw ka lang, alam mo gagawin mo, alam mo yung gusto mo. Pero hindi ka makakilos-kilos kasi confused ka kung kanan ba o kaliwa. Bukas ba or mamaya. Gawin ko na ba to or bukas pa to. Marami kang mga pagadalawang isip because you're thinking of the best
possible action to take. Ayaw mo magkamali eh. Ayaw mo nang bumalik dyan. Ayaw mo nang mag-back to zero. Kaya hinahanap mo yung pinakamabisang paraan. Kaya nangyayari, lalo kang tumatagal. Nakahinto ka lang dyan at nag-brainstorm ka ng sobra-sobra-sobra to the point na litong-litong-lito ka na. Kaya panahon talaga to for you to really mag-focus. Marami kang kalituhan eh. Maraming mga abubot sa paligid eh na parang umaagaw ng iyong atensyon. Kaya panahon to for you, Scorpio, na maging solid ang utak. Solid ang pananaw pagdating sa mga ilalaban at gagawin para makatumbok ka na sa goal mo this time. Sabi dito, ano ba yung mga distraction mo? Kaibigan ba yan? Gimmick ba yan? Bisyo ba yan? Or other na mga maniningning sa paligid na kapag naisip mo, ay, parang masyado siyang agaw atensyon. Wala naman ako mapapala dyan. Focus na lang ako sa aking advancement at dapat unahin ngayon. Parang ganyan. Halimbawa, ikaw ay dapat nang mag-asikaso ng dokumento patungong Japan, pero inuna mong, ay, may concert ang gantong girl group o gantong artista. Puntahan ko muna yon. Doon mo tuloy na ilagak ang pera. Imbes na dito sa mga dapat mong gawin. Parang ganon. So, know your priorities, know what's important, at buwagin ang kalituhan. Okay? Especially here. In the area of what's affecting your current energy, you have the Ace of Swords. Malabo man ang daan, hindi ka man sigurado, wala mang katiyakan, pero ramdam ko dito yung pagnanais mo talaga na manalo. Pagnanais mong maipanalo yung isang bagay na alam mong para sa'yo. Kahit pa maraming humarang noon, maraming obstacle noon, parang binibigyan mo ng chance ang iyong sarili ngayon na, please God, this time, I want to win this. I want to get this. Gusto kong ma-mission accomplish ako dito. Ibigay mo sa akin. So yung tapang na yan, yung kagila-gilalas na pagnanais na manalo, makatulong sa'yo para makatulay ka. Yung fighting spirit na hindi magmamaliw. Yung malinaw na intention sa isip mo na bakit ko ba gustong daanan to? Bakit ba kahit malubak, kahit mahirap, bakit bala ko tong idiretso? Dahil malinaw sa'yo yung purpose. Para sa pamilya, para sa anak, para sa utang, para mabawi yung lupa, para sa retirement ko. Kaya handa kang ipaglaban kahit malubak. Although, syempre, unti-unti pinapasok ka ng mga duda. Kaya kailangan dito, pag-alabin mo sa iyong puso, yung plano. Na ito yung plano ko, ito yung bala ko, hindi ko to susukuan. I will take my time, I will be brave, ganyan, no? Ace of Swords. You have the Six of Cups. Yes, really triumph ito over obstacle. Handa ka ng lumaban. Handa ka ng kumilos para baguhin ang buhay mo. Ayaw mo na nung dati eh. Paulit-ulit lang, same old pattern, same old pattern. You want to grow. Sabi mo, gusto ko namang manalo for once sa buhay ko. Gusto ko namang makaabante. Gusto ko namang makaalagwa. No? Kaya kung ano man tong kalubakan or kahirapan ng pag-abante, try mo lang. Ipaglaban mo yan. And be patient. Temperance card in your bottom. Sinasabihan niya na pagtiyagaan mo to. Pagtiisan mo to. Lahat ng prosesong dapat daanan mo dahil alam mo kung ano yung tagumpay na maaari mong makuha dito. Makakalaya ka na sa lumang buhay ninyo. Parang ikaw yung unang Scorpio sa angkan mo na gagawin to eh. Na ipapanalo to eh. Parang ikaw yung first millionaire. Ikaw yung first gagraduate sa college. Ikaw yung unang magkakaroon ng sariling negosyo. Ikaw yung unang mag-online shop. Ikaw yung unang mag-viral sa YouTube or sa social media. Meron kang pagbabago na taliwas sa mga nakasanayan ng buhay ninyo. At ikaw yung unang panalo sa bagay na yan. Kaya ipaglaban mo because this is your ticket para makalaya ka sa energy ng nakaraan mo. Okay? In the area of your near future, meron kang the Nine of Pentacles. Eto ka oh. Sa future mo, maunlad, may sariling pera, may sariling bahay, may sariling pinagkakaabalahan, nabibili mo yung mga gusto mo,
Hindi ka na nag-iisip kung paano kami next month, paano next month. Meron ka ng pambayad, meron ka madudukot anytime na kailanganin mo. Hindi ka naaasa kung kani-kanino kasi meron ka ng pansarili. What you want is what you want. At hindi ka na nakadepende pa sa mga opinion ng iba or sa mga approval ng iba. You are building your own empire and you are happy sa mga bagay na meron ka. Kaya, daanan mo to, lagpasan mo, ipanalo mo to, magpakatapang ka, i-survive mo tong challenge na ito and tell yourself, hindi ako susuko hanggang sa makuha ko yan. Magpapakatatag ako. No? I will face the changes. I will stick to my plan. No? At ito ang mangyayari. Tagumpay, happiness, success, luxurious life moving forward. Okay? The Nine of Pentacles, meron kang the Three of Swords. Lahat ng kasawi ang palad noon, makaka-move on ka na. Parang na-realize mo, imbes na magpaka-bitter, nakatulong sila eh. Nakatulong sila para pagbutihin mo ang sarili mo. Para makita mo kung ano yung mahalaga sa hindi, kung ano yung dapat kong ingatan sa hindi, napabuti ka nito. Kahit pa masakit yun, kahit pa nakadurog ng puso. Pero ngayon naintindihan mo na kung ano yung lesson, kung bakit dapat kong maranasan yun. Dahil it brought you here sa isang maunlad, successful, fulfilled life para sa'yo. So, wag ka nang bitter sa past, wag mo nang balik-balikan pa yon. Dinala ka nun sa kung saan ka dapat pumunta sa future. So just be thankful, be grateful that it happened at wag nang nega pa sa mga bagay na yon. The Emperor card, manunumbalik na ngayon yung control mo sa iyong buhay. Hindi katulad dati na parang lupaypay, pagod na pagod, sukong suko. Pero ngayon matapang ka na nasuungin yung mga bagong bagay dahil nagawa mong baguhin ang buhay mo. Nakalagpas ka, nakasurvive ka sa pain, suffering, struggle. At heto, kaya pinapayuhan ka maging active, maging disiplinado, maging wais para mapatagal mo sa buhay mo tong abundance na to. Okay? In your challenge, meron kang the Hanged Man. Sabi dito, imbes na magmukmok or maging nega or magreklamo or mairita, hanapin mo yung maliwanag na approach sa isang bagay. Hindi pwedeng nakabitin ka lang dyan at nagpapakabitter. Lagi mong isipin, ano ba yung dapat kong gawin from now on? Ano ba yung magandang outcome nito? Ano ba yung tinuturo sa akin ni God sa bagay na ito? Kapag naliwanagan ang isip mo, hindi ka na may stuck sa isang bagay. Example, lagi mo iniisip, bakit ba ako nalugi doon? Bakit ba nagsara yung aking tindahan? Bakit ganto? Bakit ganto? Nakalugmok ka lang doon sa pain na yon. Pero kung na-realize mo, ay, oo nga no, mali kasi ako na pinautang ko lahat. Ay, mali pala ako na umagang-umaga pa lang nagpapautang na. Or kumukuha na lang yung kamag-anak ko dito nang hindi nagbabayad kaya ako nalugi. So, dahil na-figure out mo kung ano yung mga mali, hindi ka na stuck. Pwede ka na ulit magsimula, kumilos nang alam mo kung ano yung mga dapat kong iwasan na nakapag-stuck sa akin noon. 'Di ba? So enlightenment is your power this time. Kailangan maliwanagan ka sa mga bagay na kailangan mong gawin para makalaya ka na dyan sa stagnancy na yan. Okay? Hanged Man, the Eight of Swords. Yes. Iniisip mo hindi mo kaya, hanggang dyan na lang ako, stuck na ako dito, forever na siguro ako dito. Hindi eh. May magagawa ka pa eh. So believe in yourself at meron pang bagong biyaya na naghihintay para sa'yo. Hindi ka patuldok. Siguro ngayon, nag-pause ka lang, siguro na-stuck ka lang for a while, na-delay lang for a while, pero lagi mong isipin na hindi ito ang magde-define sa akin. Makakaabante pa ako, may naghihintay pa para sa akin na bagong blessing. Okay? In your fortune, meron kang the Two of Cups. Naku, kung meron po kayong negotiation, agreement, kontrata, o pag-uusap kung kanino man yan, it will be fruitful para sa'yo. Maririnig mo yung approval, sagot na yes, maririnig mo yung confirmed, makukuha mo na yung go signal na hinihintay mo o resulta na papabor sa'yo. Nagpakahirap ka man dyan, nagtiis ka, pero napakaganda. Very, very accomplished ka sa bagay na yan.
Kung relasyon man to, baka this week makamit ka, no, ng isang bagong ide-date or bagong soulmate match, no? So buksan mo lang ang sarili mo sa pag-uusap dahil fruitful yan para sa'yo. Para naman sa iba, nakita ko dito, parang meron kang mamimit na isang bagong stranger sa isang gathering at maaring siya yung susi para magkaroon ka ng isang bagong opportunity. Okay? So, mingle, don't be too harsh on yourself, makipagkwentuhan ka, makipag-communicate ka, baka nandiyan ang swerte. Okay? Two of Cups, the Tower card. Dalawang tower to, nakita ko dito na yung pag-uusap na ito will change the course of your life. Maaring ang approval ito or new meeting with a new stranger, maaring future boss or future client, pwede din. At siya yung babago sa status ng buhay mo ngayon. Congrats po. You also have Judgment. Yes, new life, new beginning. Marami kang marirealize dahil sa pag-uusap na yan. Mararamdaman mo na ito yung calling ko, kaya kita na-meet, kaya kita nakita, kaya kita nakausap dahil ikaw yung sagot sa mga dalangin ko, sa mga hinihintay ko. At maganda tong pag-uusap na ito. It will lead to more changes na magpapa-advance ng buhay mo. New life, new beginning yan. Congratulations. In your divine messages, meron kang Ace of Cups. Sabi dito, you need to honor your happiness. Okay? You have 1-1 here. 1-1 is new beginning, new door, new gift. Maaari ding bagong pag-ibig ito or bagong kaibigan. Panahon to para sa iyo, Scorpio, na to go out, explore, meet new people, fulfill your heart. Maaring mag-zumba ka, sayaw-sayaw, kanta, bili ka ng bag kahit isa lang. Whatever makes you happy, ibigay mo yan sa iyong sarili. Dahil marami kang mga pinagsusumikapan, marami kang nilalaban, marami kang mga sinusuong na pagsubok. Kaya importanteng paligayahin mo rin paminsan-minsan ang iyong sarili. Okay? Narinig ko rin dito na kung meron mang papasok na mga exciting new things, yakapin mo. Kung alam mong para sa'yo yan, alam mong papaligayahin ka niyan, why not, di ba? Ace of Cups, the Six of Wands. Uy, sabi dito, a very, very successful to. Parang merong ibibigay sa'yo at sa'yo lang. Parang sa dinami-dami ng tao sa paligid na naghahangad din yan, pero ikaw ang pinagbigyan, ikaw ang na-pinpoint, ikaw ang nasa spotlight. So grab it. A very, very unique blessing na para sa'yo lang talaga. So, kunin mo to, wag mo sayangin, ipanalo mo yan dahil kitang-kita ko dito na maraming maiinggit na parang, uy, buti pa si Scorpio, siya nakakuha nun. Pero, nako, destined mo talagang makuha yan. 5 of Wands, yes. Marami talaga nag-aaway-away para dito. Marami nag-aagawan, marami rin talagang nagusumikap para makuha to. Pero, ikaw ang chosen one, kaya congrats, congrats, congrats. Destined mo tong makuha. Kaya alagaan, pagsumikapan, itawid. I-prioritize mo to para tumagal to sa buhay mo. Okay? Outcome mo yan, bigyan mo na kita ng fortune cards. Meron kang stork, news of a birth or a new business opportunity. Meron daw pong darating na magandang balita na parang merong ipapanganak or merong new business na oportunidad na dadapo para sa'yo. Okay? You have needle and thread, a sincere wish will be granted. Congrats. Meron daw po kayong dinasal or winish na matutupad ngayon. You have clouds, temporary problem. Sabi ko nga sa inyo, kung naman itong kinakaharap mo, temporary lang yan, kayang-kaya mo yung lusutan. You have rabbit, too much concern with sexual matters. Huwag mo masyadong isipin yung mga gender roles. Kung kaya ng lalaki, kaya mo din. Kung kaya nila, kaya mo din. Okay? Wala dapat harang sa mga potensyal mo. Ang outcome ni Scorpio for July 27 to August 2, the King of Cups. Uy, panatag, payapa, relax. Both cards are telling me na parang quiet effort, quiet na katapangan. Parang ganun eh. May tiwala ka sa kapalaran na, kaya ko yan, okay lang yan. Walang dapat ipag-aligaga, walang dapat ikatakot. And balanse ang buhay mo ngayon. You are working and you also appreciating your good life. So, panahon talaga to para relax, kayanin yung mga dapat kayanin. Kung kaya mo naman trabahuhin yan ng umaga, gawin mo sa umaga. And then, wag mo nang isip-isipin pa hanggang gabi. Parang ganon, no? So, take one step at a time.
Ang mahalaga gumagalaw ka, kumikilos ka, at pamayanihin mo yung tiwala sa paligid, tiwala kay God, at tiwala sa iyong sarili na everything will be fine. Sabihin mo nga, everything will be fine. King of Cups, you have the Page of Cups. Alam mo, sabi dito, parang kung nasaan ang puso mo, tutukan mo yun. At mapanatag ka na alagaan, sungkitin, at pagsumikapan yun. Ten of Cups. Para sa pamilya ito, no? Very triumphant or fortunate ending sa isang mahirap na pinagagagawa mo in the past, no? Kung ano naman tong struggle na ito ngayon, sabi dito, makakalagpas ka din, maipapanalo mo yan, at baka magulat ka na lang na, ay, nandyan na pala, nagbunga na agad, at higit pa ito sa inakala mo. Kaya you will feel so relaxed, you will feel so okay na, okay naman pala ang lahat, mangyayari talaga siya, makukuha ko talaga siya. And it will be fruitful para sa'yo. Example, yung mga loan, akala mo hindi ka ma-approve, biglang boom, nandyan na, na-aprobahan, masaya ang pamilya. O kaya para sa isang lump sum or retirement money, kaya parang makapag-relax ka na dahil dumating na siya. Parang ganon. So, kung nasaan ang puso mo, kung ano yung balak mo talagang makuha, kapitan, maniwala ka na makukuha mo talaga and just relax. Walang puwang yung mga takot, aligaga dahil parang tinataboy mo lang ng energy na yan, yung blessing. So just take it easy. It will come to you. Okay? Tara na, Scorpio. So yung isang tanong, isang sagot, pumikit ka na dyan. Isipin mo na tong one question mo. Inhale and exhale the answer to your question. You have Wheel of Fortune, Queen of Swords, and then the Tower card. Beautiful. At the bottom, meron kang the Three of Wands. May darating na po tukol sa mga hinihintay mo. May hinihintay ka sa question mo, it will arrive now, kaya magbabago na yung buhay mo from now on. Maaring babaguhin yung schedule mo, yung pang-araw-araw mo, yung kita mo, no? So, i-accept mo lang tong changes na ito, nakaakibat ng pagdating ng blessing. And it will change your luck. Pagbabago talaga sa buhay ko ngayon, nahihirapan ka, gumagapang ka, nalulugmok ka, it will change for the better sa question mo. Papabor sa iyo yung outcome nito. Kaya kailangan maliwanag sa iyo, Scorpio, kung ano ba yung question mo na yan. Kayang-kaya mo bang panindigan yan? Aakuin mo ba talaga yan? Are you gonna take responsible on that? Seryoso ka ba dyan? Kasi kung ang sagot ay yes, ipaglaban, yakapin because it will really change the trajectory of your life for the better. Excited ka na ba? Sasabik ka na ba para dyan? Mag-a-arrive na. Congratulations. If you're waiting for a yes or no, the answer is yes. Kaya maging matapang. May darating na bago, may darating na talagang magbibigay direksyon para sa'yo. Kaya kailangan ready ka. Okay? Scorpio, yan po yung isang tanong, isang sagot. Ganon din po ang yung July 27 to August 2. Sa po kayo nakaresonate, comment below, basahin ko po yan. Thank you, Holy Spirit, Spirit Guides, for the clarity for today. Thank you rin po mga Scorpio for watching hanggang dulo. I love you. This has been James for James Taro PH. God bless everybody.